Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is October 22, 2025. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa Mackenzie Basketball Court. Dito yan sa Lapad Street, Longos, Malabon. At dadalhin po natin yan sa may Isuzu Commonwealth Drive sa corner ng Mariano Avenue po yan. Oh, Mariano Avenue, Matandang Balara, Quezon City po yan. Okay? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali mo po na may marinig kayo o mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa pick-up area. Ano yan? Anong particular department ng DPWH? Anong Guys, sa mga nakapalit natin, nakasabi itong compound daw na ito, ito yung DPWH Region 4A. Ito yung office na niya, DPWH Region 4A. Pero itong natutulog na building ay itong national office ito ng Bureau of Research and Standards Office. Central Office. Central office yan. Ako, mga dokumento, partner. Ayun na nga, balitaan mo kami, Kelly, ha? At Makilat ka rin dyan, Ken. Maraming salamat, Kelly Cordero. Yan po. Dokumento. Update yan po sa sunog sa DPWH na relocated sa EDSA sa Quezon City po. Ayun. Sa ngayon, partner, yung mga dokumento, partner. Talaga ako makaget over. Kasi ano siya, central office kasi yan, di ba? Ongoing investigation ng ICI sa mga nagaganap pong mga anomalya sa flood control project. I hope hindi po sinadya. Nakabalik na ba sa ating later linya or no si later? Ma'am Rosalinda o hindi? Bukas na lang. Okay, okay. Si Ma'am Rosalinda ng Biliran Leyte ay nasa linya. Salamat po. Bukas po. Tatawag Ngayon ay tawid lang tayo. Si Islam, partner from South Korea. Ray Santos, pinababati niya. Si Agnes and Trish Santos from 13. Martires, nagpapa-attendance. Si Vladimir De Leon, si Metong DC, Grace Pedregosa, always watching daw. Uy, marami pong So, salamat. Louie Basco, poging-pogi daw ako at blooming ka daw, partner. Oo, si Louie Basco yun. Pogi-pogi din yan. At blooming din siya at the same time. Tama. Mark Saturday wearing. Si Ken Ribay, partner, nag-checking in sa Shadow Down. Hello, hello. Dina Hermolino from Subic Bay, Zambales. Hello po sa inyo. Sergeant Pudik, nabanggitan natin kanina, si Paking. Sabi niya, kulong and ban from driving dapat yan. Hindi pwedeng ganung ugat. Ay, wait, teka, kung Tandaan, yan. disqualification ba yan? Automatic. Ang ganda nung tanong, partner, kasi kung merong enough grounds para ikaw ay, halimbawa, hindi nung ito yung record mo. O kaya, yung reckless driving mo ay nagresulta, halimbawa, sa injuries or even death, partner, may kapangyarihan ng LTO, hindi lang to suspend your license, pwede rin i-revoke. At kung ikaw ay non-professional, na-revoke yung license mo, hindi ka pwedeng mag-reapply for another 2 years. So, para kang ibinangko sa basketball for 2 years, hindi ka pwedeng mag-drive. Pero pwede ka mag-reapply ako. Pwede ka mag-reapply after 2 years. Pero partner, kung ikaw ay professional, kung yung professional driver's license mo ay na-revoke, forever ka nang hindi papa-apply. Yan yung perpetual disqualification from driving. Yan, Professional na yan. professional. Pero pwede ba siya mag-apply ng downgraded, non-pro? Ayan, ang hindi na wala agad. Pero kung tutusin, partner, di ba? Hindi ko hanap ng pumunta. Same reason bakit mo i-allow. So, tama ka. Kasi mas mataas yung responsibilidad ng professional. So, kung private vehicle,
Magandang tanong natin yan sa LTO. Naisip ko lang naman po yun. Naiisip ko lang din naman po dito, partner, yung mga ganyang sitwasyon, marami po sa mga kapamilya natin. Aminin na natin ito, may mga iba dyan nagmamaneo kahit wala namang lisensya. We need to enforce more Oo, laws. di ba yung nahuli? Diba? So Sa walang action ngayon? may pangil yung ma-revoke yung license nila. Unless yun ang trabaho mo, bus driver ka, you need a professional license to do this type of job. Pero kung private citizen ka at magpa-private vehicle ka lang, yung iba nagmamaneo, wala namang lisensya. Correct. Huwag natin gawin yan. Medyo lang ang problema mo. Diyan kasi, ang sinasabi ni Atty. Jan dati, sa madami niya paalala whenever we discuss this kind of topic, kapag natanda ka, wala kang kasalanan, pero ikaw walang lisensya, ikaw ang gabyado. Kasi yung, kumbaga, nagpugat yung pagkabangga mo mula doon sa nauna mo ng pag-validate ng batas na wala kang lisensya. Yes. So, si Gaya Chingtan, nandyan din si Romeo Nono, Si Joan Santos sabihin, ay imagine ko na, makita naman ang ulo ng sabi niya, check this, when it says it's force, sabi niya, hey, darang problema ng DPWH. Marvin Riabag from North Caloocan, Oo, si, Ray Santos, nabati na natin. Zach Tolentino from Austria, partner. hello, si Orly Cortez. Mhm. Sabi niya, naku, baka sinadya yan. Well, no, iimbestiga naman po ng DFP yan if it's arson or, well, malalaman po natin. Abangan natin mga updates ni Kelly Cordero. So, Ito maganda yung sinabi ni Ben Ong. Sabi niya, lahat ng sinasabi niya, common sense yan. precisely. Pero, Oo, sabi niya, tama. di lang talaga makapag-tigil yung iba sa grabe ba naman ng traffic dyan sa Kasi Pilipinas. puro din. Actually, ayoko nga maging hypocrite about this. Sabi ko, kalmado lang tayo. Kasi guys, there are days, I have to admit, every day, na mainit ang ulo ko talaga sa kalsada kasi traffic na nga, Correct. insisitan ka pa, sinusunod ko na, ginagawa ko na lahat para maging disiplinadong driver. Kasi tingitan ka pa. Pero partner, ha? Minsan nakaka-trigger talaga. Kasi, At alam ko, nagmamaneo ka. Halimbawa, early morning, ang luwag ng kalsada. Walang dahilan para magwasi-wasiwas. Pero ang dami pa rin. Reckless driving. Oo. Kumbaga, masikip o maluwag ang kalsada, mayroong makakahanap ng paraan para... Ay, ano ba yan? Pero nga ako storya sa patrol, partner. Kaista yan eh. Silang dalawa lang nasa kalsada. yan, Wala. nagkakarera. Pa, namatay pa yung highway. Silang dalawa lang sa kalsada. Tingin ako yung CCTV. Sabi ko, ano nagkamali? Parang dalawa na lang kayo. Ang lawak ng kalsada. Nahanap ko pang isa-isa. May magnet kayo. Sabi ko, grabe talaga. Destiny. Ang saklap ng destiny na yung partner. So, ang hirap, kailangan talaga maging maingat tayo, partner. Si Lovely Joy nandiyan na rin, Dewey Basco Hello. din, Agnes Reca. Si Glenna Pienza, partner, na ano mo na ba? Si Glenna Pienza. Hindi pa. Si Ted Doy, nandito na rin. Si Serapio Navales Jr., attorney, batas ba yung no garage, no registration of cars? Dito kasi sa amin, gusto ko i-contest yung one-line parking policy ng barangay sa mga streets namin. Alam ko, wala pa tayong Gusto ko i-bid, wala pa po tayong ganun. May nagpanukala ng batas na yan. Pero tandaan natin, ang bawat LGU, including yung barangay, kasi yung tinatanong niya, pwedeng magpanukala at magpatupad ng batas sa loob ng kanilang territorial jurisdiction. Kagaya nun, gusto mong i-reconsider o palitan yung policy ninyo, pwede po kayo sa maayos para tingin yun sa inyong barangay. Oo, ang hirap na Sarap ng pakiramdam. Ano nangyari sa mga meron ng sasakyan na walang batas? Dapat may traffic I-reform ba natin to? provision dyan. What's gonna happen? Si Buhay Retired, sabi niya, magandang hapon po mga idol, saan po may sunog kanina? Sagot na natin yan. Marami daw bumbero sa Cubao. Tama, malapit po yan dyan. Ingat po tayo, plano yung mabuti Doon ating din dyan. tayo Pwede titigil. may 30 seconds na lang po tayo Si sa ating Tito Beran, Para hindi na watching mahirap. from Catbalogan City, Samar. Yan ay, ano pa ba hindi? J. Martin, nabati. Happy birthday, Dear Martin! Hello, J. Martin. Diana Kirante, nandiyan din po. From Winnipeg, Canada. Oh, yan, diba? Ay, Tita Nona Damian, hindi mawawala. Tita Maria Dulce Orate, nandiyan din. Oo. Ruby Watiwat from Marinduque, Mrs. Shelley Ramos, Garcia. nandito na rin, partner. Maraming salamat po sa inyo. Partner, meron na po tayong, wala na po tayo. Wala na po tayo. Wala na! Kala ko lang meron, partner. Wala na tayong oras. Orange na. Ako
Kasi kahit ako nagpapaalala dito sa ilaw at Sabi nga ni Kuya, kapatid mo, Attorney Noah Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Tanong lamang Hindi at lang manigurado. sa Paranaque, kasi nung Paranaque kami, tama raw, nakabihis yun eh, piliin ko doon. Solo lang po Sa siya akin eh, kaya. yung ano, Sa Willie Cordero. kulit din kasi nung sa, na-under eh, sabi ko, Dalawa lang kayo. wala yung owner. Sabi ko, paano kukunin yan? Walang owner. Suspicious looking pa kayo. hospital. Okay, Doc Gia. Bakit ba masyado natin na, sorry naman kasi nung araw pagka sipon, may sipon, may ubo, yun parang takot na takot ang tao pagka may nararamdaman gano'n. Bakit kaya? Tingin ko po no, dahil ito sa nakaraang mga pandemya natin. So, kaya ngayon pa lang, parang pag nakakaramdam na po sila ng parang symptoms na parang kaso yung lagnat, ito, no po, usually na-associate po nila doon. Kaya parang may dagdag pong takot sa ngayon sa taong bayan. Oo nga, agad-agad magsasabi, kailangan daw maging mandato ang face mask, kailangan daw, tawag dito, mag-check na ulit, maging mahigpit na ulit ang mga establishment, especially sa pagpasok ng mga customer. Pero hindi naman pinapayapa ng gobyerno yung pakiramdam. Do you agree with that? Actually po, no, ang influenza-like illnesses, ang influenza, talagang seasonal po talaga siya sa atin. So, sadyang siguro dahil lang dun sa mga nakaraang pandemic, nagkaroon po ng konting takot nga po sa mga taong bayan. Pero even before po, usually kapag Burma, kapag tagulan, tumataas po talaga yung mga kasagalan ng influenza o influenza-like illnesses. No? So, as of now, hindi pa naman po natin, base naman po sa data ito na hindi na natin so, hindi pa naman natin sabi na ito ang isang pandemya or kailangan talaga natin mag-suot ng mga face mask, Yeah. mandatory face mask, mga ganun. How would you differentiate the COVID with the from the influenza-like illnesses? Paano, kasi di ba pag sinabi mo COVID, parang severe na ito. So paano mo malalaman na the ordinary influenza-like illness lang ito, hindi COVID? Okay. Ang COVID-19 po kasi, no, Dami-dami ng variant. yes po, no, and it also falls under yung mga sabi natin influenza-like illnesses, no, Because it's airborne. yes, and then at the same time, no, yung COVID kasi, yung typical na symptoms ng trangkaso nagkakaroon rin. Pero para ma-differentiate natin yung dalawa, kaya nga po talaga natin mag-check lang po sa doktor, no, magpakonsulta, kasi meron din po tayong mga tests na ginagawa para ma-differentiate yung dalawa. No? Meron tayong RT-PCR, no, na ginagawa. Yun pa rin, Doc. Ganun pa rin yung sunod-sunod. Yes po. Sunod-sunod pa din. Then meron din tayong mga rapid antigen. Even sa influenza meron din. Meron din sa influenza. So, sa test na ito, malalaman kung influenza o COVID. Yes po, pwede pong malaman. At tapos, pagka nalaman, Kapag nalaman po, no, saka natin matatagita or madadiagnose kung ano yung totoong sakit niya. Then again po, usually, sa mga viral illness or kung matatawag natin INI, no, supportive pa rin ang management, no, dahil nga, COVID? supportive pa din po What tayo. do you mean by supportive management? Tayo supportive management, ibig sabihin kung may lagnat, hindi naman natin ang paracetamol, no, hydration, enough rest, so, ganun pa din po talaga. Nasa katawan ng tao. Yes po. Wala po tayong antibiotic para sa Pero may vaccine. meron po tayong vaccine. Yung flu vaccine, no, actually, advice mo nga yan sa atin, no, na talagang magpakuha ng or magpa-shot no, ng flu vaccine kasi nag-deal po ng pagbabi po yung strain o yung virus naman po. Nasa katawan din ba ng tao yung epekto ng influenza like illnesses, Dr. Yan? Like, example, pareho tayo na nasa isang lugar, tapos ikaw, huwag naman, kung tinamaan ka ng ng trangkaso, ay ako, tawag dito, hindi. Ibig man sabihin nun, mas malakas ang katawan ko kaysa sa'yo. Usually po talaga it depends sa person. Pero studies show, meron po tayong mga risk factors, no, para mag-develop ng parang severe o malubhang sakit. No. Number one, yung mga matatanda po, yung mga senior citizen, elderly, no, talagang factor na magkaroon ng malubhang influenza. At the same time, yung mga immunocompromised na tinatawag, kung merong mga HIV, so
kung merong mga cancer na nagsisigil, mga may sakit na no? But at the same time, yung mga sobrang bata, yung mga 6 months na edad, no, na mga bata, usually sila yung merong risk na magkaroon ng manok. Well, but considering all else is normal, ano ba ang maipapayo mo, Doc, na para maging ko, tawag mo doon, para hindi ako maapektuhan nitong influenza, like itong mga virus na ito naglipa na around? So, yun yung sabi namin, wala kasi antibiotics na nag-prevent. So, ang pinakamagandang magawa natin, no, is number 1, talagang magpapakula mo tayo ng flu vaccine. So, pangalawa, Kailan niya? yung flu vaccine po, no, usually around April or May, nagkakaroon ako ng bagong stock or bagong production ng flu vaccine. Kasi tulad ng sabi ko, every year nag-iba yung strain ng virus. So, every year, iba din po yung flu vaccine. Bigyan mo kami ng pamantayan, paano ba makakapili? Parang punta ka ng department store, anong mga klase-klase ng vaccine ang mas maganda na makuha? Okay, tulad niya, ito din yung sabi ng COVID-19, no? Ang sabi nila, the best vaccine is the available one. No? So, wala naman pong pwede na nag-issue na itong brand, mas maganda sa brand na to, or itong brand to mas maganda. But yung kung anong available, mas maganda po talaga yung Hindi ba nagsasabi ang doktor na merong ganitong for 4,000 virus, merong ganitong 3-in-1, 10-in-1, 50-in-1, wala bang ganun? yung mga parang 10-in-1 mga gano'n, wala. Nakapagpapagin po sa batas na mag-endorse yung mga doktor. Hindi, parang maglalatag ka lang ng options na etong example lang hindi ko masinasabing meron halimbawa, ito 5-in-1, ganito presyo niyan kasi 5 types of viruses lang. Tapos ito 10-in-1, medyo mahal. Kaya lang merong ang benefit niyan 10 viruses, types of virus. May mga ganun ba? Okay, pero kung ganito yung mga bakuna, no, yung tawag na quadrivalent o yung maharang 4 na strain sa isang bakuna, pero yung mga tetravalent, yung 3 strain, no? Wala naman yung sinabi kung ano yung mas effective doon sa dalawa, no? Pero kung ano yung available, yung sarili yung natin yung mga research natin. Kung ano yung available. Ano yung bakuna nito? I'm just not sure. Lang. I'm just not sure, pero parang mga nasa 500 to 1,000, mga ganun yung price. Okay. Hindi abot ng 5,000, 3,000. Wala pa naman. Walang ganon baka mamaya may mag-offer sa inyo, walang ganon. Magsaka na sila pa. Kasi madami naglipa ng masasamang loob, yung mga tawag ko turista diba? Tapos, wait lang, tungkol pa rin sa vaccine, ito ba, saan ba nabili ito? Pwede ba ito online? Meron po tayo sa mga sa drugstore at sa na nag-offer po ng mga bakuna. Pero meron naman din po nag-offer ng mga health centers na nakatayan. Hindi yun sa online selling. Hindi na po baka yung makapumabili nila. Kailangan ba may reseta ng doktor para makapag-vaccine ka? Yes po, kailangan po mag-reseta. Kaya bago mo ito Ayun, kaya hindi pwede online. Kasi wala kang reseta pag-bibili ka naman. So be careful, huwag kayong mapatol sa mga ganyan. Okay. And then, your number 2, so we have the vaccine, usually May and April and May. And then, number 2, and then number 2 is stress pa din po talaga natin yung pag-practice ng hand wash. Hygiene pa din po talaga. Kasi minsan, kung nahawakan natin no? So, parang nandun yung virus. So, mas mainam po na talagang mag-hugas tayo palagi. correct, before and after eating, after umuwi, going to sir. the bathroom. Gusto siguro umuwi. And especially, pag galing kayo sa labas, sa uwi ng bahay, Okay na lang, hinay-mark ka po. yung araw mo nung may COVID, iba ang tawag dito sa meron bang gumagawa, nagsashower sa labas ng bahay bago kapasok. Ngayon na, alam mo naging ugali namin yun sa bahay. Kung wala pang tayo sakay, no? tatayat namin po. Kasi, Pag dadating yun ng galing ng trabaho, dadating ng bahay, paghuhugas muna ng kamay, promise. Tapos saka pa lang tayo pupunta sa akin. halika po. Buka niya rin sa bunggoin niyo. Bunggoin. Yung bumiyay ng Pampanga natin, yung L3 na puti.
Yan din tayo. Gabi. possible i-navigate natin yun. Oo, Pero ang entry niya. important pa din, Entry niya. as per one. Oh. Number 3. Number 3 is make sure na sa dami ng kumain Sila ka ba? diet or yung balanced diet. Pero ito driving, araw-taw eh. Oo, ano pa, tapos Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.